Hi guys! Welcome back to my channel! Dito nga sa trabaho ko sa Switzerland, sa cheese factory ay all around din ako. So, naglalaba din ako bukod sa nagbabalot ng cheese or nag-etiquette ng mga cheese. Minsan kasi walang magtatrabaho dun sa kusina o walang maglalaba ng mga pinaggamitan namin na apron or mga pangpunas ng lamesa at sahig. So kaya yung boss ko minsan dito ako isinisingit o dito ako pinagtatrabaho. Ako, basta may trabaho, hindi ako humihindi sa trabaho kasi marangal naman itong trabaho na to at kailangan talaga akong kumita ng pera kasi sobrang mahal talaga ditong mabuhay sa Switzerland lalo na kapag single mother ka. At marami akong bills na binabayaran katulad na lang ng aming bahay, kuryente, pagkain, syempre lahat dito talagang sobrang mahal. Masaya nga ang mga amo ko dito kasi kahit anong trabahong ibigay nila ay hindi ko tinatanggihan at hindi ako nagrereklamo. Laba naman ako. Nahulog. Laba ulit. Minsan nga ay sobrang nakakapagod pero laban lang. Minsan nga gusto ko nang sumuko pero hindi ako pwedeng sumuko kasi may dalawa pa akong maliliit na mga anak. Kapag ako'y nagtatrabaho, ang mga anak ko naman ay nasa school so may kaunti akong oras para makapagtrabaho at kumita. Ilang oras nga lang yung tinatrabaho ko dito kasi kailangan ko rin kaunin yung aking mga anak minsan sa school. Kakaunti nga lang ang sweldo ko dito kasi kakaunti din ang oras ng tinatrabaho ko. Ang bayad kasi sa akin dito ay per hour. Buti na nga lang na obligado ang ama ng mga anak ko na magbayad ng sustento ng mga bata buwan-buwan. Kaya yung sustento ng mga bata na galing sa kanilang ama ay sobrang laking ng tulong para sa budget namin buwan-buwan sa mga bills at sa mga pagkain at sa mga pangangailangan ng aking mga anak. Buti nga ganito ang patakaran nila dito sa Switzerland na obligado talaga ang ama na magbayad para sa mga anak at kahit sa asawa. Ito ay kung naghiwalay sila at lumipat ng bahay ang asawang babae kasama ang mga anak. At depende din sa sweldo ng tatay kung ilan ang ibibigay niyang sustento para sa kanyang mga anak. Meron din naman ditong ibang case, baligtad ang case na kapag naghiwalay sila ang mag-asawa, yung mga bata ay nakatira sa tatay. So, ibig sabihin nun, ang nanay ang obligadong magbigay ng sustento. Pero depende pa rin kung ang nanay ay may trabaho at kung magkano yung kinikita ng nanay sa trabaho. Yun ang kanilang kukwentahin kung magkano ang ibibigay ng nanay. Dito ko natatapusin ang aking video at sana naintindihan nyo ang aking pagpapaliwanag. Thank you for watching. Bye!